Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Martes kita kunyan, September 24, taon 2024, marilaga po sa Saindo. Liwat na, iato niya mo sa Saindo ang mga baretang amay na sa lupang mga tabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Nantibayaran magkita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asinman sa 91.9 BBS-FM Naga City. At sa muyang live streaming via FB Live, sa pangarampong kabilog na puwersa kang Kakampi Network News. Aliban din sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Barang ko si Iban Bulawan sa Radio Technical. Ako po si Jun Bernas. Bahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, erot ko niya sa Rado Nacional. Uy, bad news. Bakalisan magkakasunod na simanang pagba sa presyo. Madudugangan na naman ngunyan aldaon. Ang kantinad ka mga produktong petrolyo. Palangkaw ning 1.10 ang presyo kang kada litro kang gasolina, 20 centimos man sa krudo o diesel. Mayaman paghiro mangyari sa presyo kan kerosene o gas. Uy, kararga na kamot alas 6, epektibo na yan. Mientras tanto, negatibo sa tuberculosis ang dismiss Banban Tarlac Mayor na si Alice Go. Sinabi kang Bureau of Jail Management and Penology, inibasado sa resulta kang sputum test ni Go, nagribo sa Quezon City Jail Laboratory. Si Go, na-diagnose na may impeksyon sa sayang walang baga sa ginibong medical examination sa PNP General Hospital bago siya binalyo sa Pasig City Jail Female Dermatory kasugmang pag-aga. Sa bagong kasuguan, kinansalan kang Pasig City Regional Trial Court ang pagdangog para sa motion na isinaangat kang Campurigo para magtinir siya sa PNP Custodial Center. Ipinahag ni RTC Branch 167 Judge Anilin Binas Cabiles nakaresibi ang korte ng informasyon halis sa Pasig City Jail na sigo nakakumit na sa female dormitory kani. Ang Pasig Court ang nakakapot sa non-billable qualified human trafficking complaints na isinaangat laban kigo asin nagkaparang iba pa na isinaangat kan Department of Justice papadabit sa raided illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO facility duman sa Bamban, Tarlac. Yao naman sa kustodiya kan National Bureau of Investigation ang 7 sa mga kapwa-akusado ni dismiss Banban, Tarlac Mayor Alice Go. Yan para sa kasong qualified human trafficking na isinangat sa Pasig City Regional Trial Court. Napagaraman na non-bailable na nasabit ng reklamo kaya bayo ng ipinrekomendad na piyansa ang husgado para sa ilang paglibre. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, 5 sa mga akusado nagsuko sa NBI Central Luzon. Didi kabalian na presidente kang Sun Yuan Technology Center, mentras tantong duaman ang nagdulog sa Task Force Bamban Tarlac. Sinda ang treasurer as secretary kanasambit ng online gambling hub. Kakampi Network News. Preparado magbakal ang Land Transportation Office ning dagdag na breath analyzer para man sa seguridad kang gabos na motorista sa nasyon. Ang sinambit ng breath analyzers para sa full implementation kang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa bagi kanasambit ng analyzers, marikas na madideterminaran ang sarong motorista kung iniburat o nakainom, lasarong rason kung tano nagkakaguning aksidente ang mga motorista sa mga tinampo. Inaaraman kan opisina kung ano ang nangyari
sa 756 na units kang breath analyzer na binakal kan mga taon 2015 as in 2017. Ang 756 units ning breath analyzer halos gabos raot na as inaabuton sara sa 288 degree ang pwedeng mairahay. Ibinahayag ni LTO Chief Vigor Mendoza, importanteng maibariwas sa mga breath analyzer sa kada reyon takaning maipautob ning tultol ang sinambit ng lay. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya itong sa Radyo Nacional, chismis lang. Asin mayong pasyan ang sinabi ni retired General asin Philippine Amusement and Gaming Corporation Senior Vice President for Security and Monitoring Cluster Raul Villanueva mapalapit sa sinabi kanini sa Senate hearing na igwang nagtabang na dating PMP Chief sa pagturag kang grupo ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go asin nagresibi ng monthly payula sa Philippine Offshore Gaming Operators. Inian sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Leo Francisco sa sarong entrevista sa Campo Crami kasugmang pagkahapon. Sigun kay Francisco, nagkaolisinda sa telepono ni Villanueva asin inako kani. Sa iya na mayong pasyan, ang sinabi niya sa nakalis na pagdangog duman sa Senate Committee on Women, Children, Family Protection o Family Relation and Gender Equality manungod sa dating PMP Chief na nagtabang sumot sa pagtulag ni Go padawas sa Pilipinas. Karagtalikod na Hulyo, siniban ang pag-resipi kanining bulan na payula sa Pogo. Preparado man subot maghampang sa bidya si Villanueva sa masunod na hearing. Tanganing sabiyo na anas mga espekulasyon lang ang sayang sinabi manungod sa dating PMP Chief. Uli sa pag-ako ni Villanueva, sinabi ni Francisco na dahil na maimbisigar ang CIDG manungod sa nasambit ng isyo. Dahil man ang pag-urulain ni Francisco sin Villanueva ang kahagadan kang grupo ni retired PMP Chiefs o ang kahagadan kang mga retiradong PMP Chiefs na mag-public apology. Si Villanueva, oras na patunayan, mayong katotohan ang sayang sinabi. Sa pagkasangat man ng kaso kan PNP, kay Villanueva sinabi ni Francisco na hinalat niya na o pigahalat niya sa sabiyo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil manungod sa bagay na ini. Oras ko niya matugang alas 5:16 ng pag-aga. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungkol yan. Nagsangat ng petisyon para sa writ of amparo si Bianca Roque, aki ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa Quad Committee kang House of Representatives. Sa isilangat niyang petisyon sa Korte Suprema, kasugma, gusto ni Bianca na matawaran proteksyon ang sayang ama laban sa mga aksyon kang Quad Committee. Hinagad pa ni Bianca sa Korte Suprema na magparwas ng temporary protection order tanganing pagbawalan ang Quad Committee na ipautob ang warrant of arrest na pinaluwas laban sa sayang ama. Matandaan, konsiderar kang Quad Committee bilang pugante ang dating presidential spokesperson huliman sa pag-atindir sa mga pagdangog manungod sa subot na koneksyon niya sa Lucky South 99. Enot naman na site in contempt si Harry Roque. Kang Quad Committee, huli sa pag-subitir ka mga dokumento na mapatulay na mayo siyang koneksyon sa illegal pogo sa Porac, Pampanga. Pero, sabi ni Roque, dahil siya pugante. Ulit na mayo man na pigbalga sa lay. Inapod man niyang illegal ang arrest order na ipinaluwas kang kamara laban sa iya. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 18 makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Sa mga bareta halingon niyan sa lawas, aksidente sa San Fernando, Camarines Sur, nagwalat ng sarong irido. Report na yan, halik kay Mike Grabito. Mike. So po, nila pagkairido sa iyang lawas ang sarong lalaking rider na motorsiklo matapos ang nangyaring salpukan nila duwang mga lulunadan dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando, pasado alas 6 Banggi Kasubanggi, kan magyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Binabagtasbot kan sarong lulunadan na pinagmamaneho kan driver na pinag-apod na si Edwin, residente kan
kan Giginto, Bulacan. Ang nasambit na tinampo papasiringon sa direksyon kan Syudad Dinaga. Mantang ini nagkabig pasiringon sa wala ang nasambit na sasakyan ang namudalan man kan motorsiklo na pinagmamaneho kan biktima na pinagabistong si Alias Jomar, residente kan Barangay Pumukid dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Ninuli sa pagkakasalpukan kan duwang mga sasakyan ang rider na si Jomar ang nagsapo ni na matinding tamas ang lawas na nagindalan. Para ini ang dagos ng respondihan kan mga otoridad pinagdara dyan sa Bicol Medical Center Syudad Dinaga tanganing mataunan nin magkakanigong atensyon medikal. Mientras tanto ang driver kan nabudalan na lulunadan ang pinagdaraman dyan sa Patura kan San Fernando Municipal Police Station tanganing magsagibo o haputon dapit sa nangyaring aksidente. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Number 1 Municipal Most Wanted Person arestado sa Manuaan kan San Fernando, Camarines Sur. Baritangan halikid Junel Cuba. Junel. Naging matrayumpuan sa nagibong manhunt Charlie Operation na kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur sa sarong number 1 Municipal Most Wanted Person sa Banuan kan San Fernando. Bandang alas 7 nin pagkabanggikan na subanggikan ini tikloon kan mga miyembros kan PNP. Nadakop na number 1 Most Wanted Person sa rasambit ng Banuan na may alias na Iner matapos kan matyagang pagmamatsyag kan kapulisan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Ang suspek sangkot sa duwang kasong panda lulugos dinakupini sa bisa kan warrant of arrest na pinag-issue kan RTC Branch 29 digdi sa laog kan Syudad Canaga. Pigpi prepare na ang magkakadigong dokumento para man sa pagproseso para sa disposisyon kanasambit ng suspetsado na pagramanda anda mismong lugar na pinagtataguan kanda nasambit ng suspek matapos na magpaabot nin impormasyon anda sarong concerned citizen na subuot digdi na inut ng pinagsasabing pinaglugusan kana nasambit ng suspetsado sa ipaturakan pulisya dyan sa Banuan kana San Fernando, Camarines Sur. Mantang digdi liwat na nag-apilaman anda nasambit ng mga miyembros ka na PNP sa mga namamanwaan kung igwa pa ni na nagkapira nga mga persona na sangkot sa pagbalga kan lay dahil subuot magduwa-duwa na magpaabot kan sa mga reklamo sa parte mismo kan mga miyembros ka na PNP dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Ang suspek nakakulong na ngunyan sa nasambit ng hipatura kan pulisya mantang pinag-aandam ang magkakadigong mga papili tanganing ini i-turn over sa korte. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:22, balik kita sa iba panditalas ng mga bareta sa lado nasyonal. 10 minutos na nagtinir ang mga opisyal asin natawhan kan Office of the President. Sampangan kang Senate Finance Committee para makalusot ang propestong 10.5 billion pesos na pundo kan opisina ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa masunod na taon. Madali sa nagtaram si Executive Secretary Lucas Bersamin na si mga asin na subot ang pundo kang Office of the President para mailansar ang nakapalaman sa Philippine Development Plan 2023-2028. Nasambit niya ang hinahagad na pundo kang OP hababa ning 1.8% kumpara sa inaaprobar na pundo ngunit na taon na. Ipinahayag pa kan opisyal, magkakalig sa naman ay pagparagos ang implementasyon ka mga programa asin ang pag-administra pati lamang koordinasyon kan manibaybang ahensya kan gobyerno, sabi pa ni Bersamin. Mientras tanto, makatugag, tigdigaran ni Senate President pro tempore Jinggoy Estrada ang mga aligasyon na riribayan niya si Senador Francis Chis Escudero bilang pamayukan Senado. Sabi ni Jinggoy, ang anuman ng mga haka-haka naguluwas na siya subot ang maribay bilang Senate President. Bakuno to, maayos siyang plano, nagangalas man siya asin ako kumanan sa mga nagwawarak na mga ulay-ulay na riribayan subot ang Senate President na mayo bang katotohan
tinawando ni Estrada sa press conference. Kinumpirman ni Estrada na may nagpupulbar na patarsikon si Escudero Road, duwa o tulong si Banana. Anay Aclies, pero dahil man nagtrayumpo. Sigun pa sa Senate President pro tempore, sinusuportahan niya ang liderato ni Escudero asing ginagamparan banda kan Senate President asa trabaho bilang presidente kan Senado. Pigbultanahan ni broadcaster Ben Tulfo ang mga nagsabing nagkikrear ang pamilya ni dating political dynasty. Pareho kayang politiko ang mga tugang niyang sinda Rafia sin Irwin Tulfo. Si Rafi nailihir bilang senador, mientras tantong si Irwin binarepresentar kang AXIS Party List as Deputy Majority Leader kang Kamara de Representantes. Tinawan doon ni Ben Media Dynasty as in bakong political dynasty ang pigrealindang magturugang. Sinabi pa ni Bitag na binarepresentar sinda sa mga mayong boses as in mayong kusog buot na maghampang sa paagiban kan sa ng mga trabaho bilang taga-media. Liwat Dedma sana si dating Presidente Rodrigo Duterte in kaso imbitaran kang apat na House Joint Committees na magkatindi rin sa pagdangog may koneksyon sa sinasabing extrajudicial killings sa panahon kang war on drugs o war on illegal drugs kan sayang administrasyon. Sa report, ipinahayag ni Manila 6th Congressional District Congressman Benny Abante na plano kang House Joint Committees imbitaran si Digong Duterte kasunod ka naging payag ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na ang sayang pangaran kabalis sa narcolist ulit na dahil sinuportaran ang dating presidente sa nakalis na 2016 elections. Sinabit pa ni Abante, co-chairman kang House Quad Committee, pipirito niyang imbitaran si Digong para madagugman ang lalo kani dapit sa aligasyon na idinadaklag laban sa iya. Para man ki Salvador Panelo, nonsense. Asin sinabing ang rason ni Mabulog kumptado sayang pangaran nasa narcolista. Sa report, si Duterte asin dating Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa inibitaran na magatindir sa House Drug War Probe. Alagad pareho nagsayuma na magatindir ang mga ini. Tinawan doon ni Abante, tatawan ng pagrespeto kang Kongreso si de la Rosa asin dahi isa-cite in contempt o mapaluwas ng show cause order oras na magsayuma ini na mag-atindir sa pagdangog duman sa Kongreso. Posibleng i-defer o oktaba ang budget deliberation sa plenaryo kan Office of the President o Office of the Vice President uliman sa pagbutwa ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaso ugmang pag-aga, nakatalaan kutang magkagawan deliberasyon sa budget kang opisina kang Vice Presidente sa plenaryo. Sigun ki Minority Leader Marcelino Libanan, sagkon sa mga oras na ini, hinahalat ninda ang pag-abot kanda Vice Presidente. Ipinahayag ni Libanan, importante presensya kan Vice Presidente sa plenary budget deliberation, sulita importante aspeto ini kan sa tuyang lay. Tinawandong niya pa, dapat tawang prioridad kan Vice Presidente ang budget deliberation. Ipinahayag kang Minority Leader na oras day talaga magbutwa ang Vice Presidente, posibleng i-oktaba ini sagkon sa Biyerkules, September 25, na yung huring aldaw kang plenary budget debates. Asin oras na magbuto ang ginari sa Biyerkules sa huring aldaw kang budget deliberations, madesisyon na ang majority digdi. Sa committee report kang operations panel, tinapresan ang pundo kang OVP. Ni nasa 1.3 billion pesos, mientras tantong ang itinala na pundo kani nasa lampas 733 billion pesos. Sa surat man ni Vice President Duterte, Kilanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, dayuan sponsor sa budget kang OVP sa plenary, na sayang ipinapabaya kay Speaker Martin Romualdez, pati naman kay Congressman Saldico, ang budget kan sayang opisina. Sa ibong dalado, hinagad ba ng pahayag o hinahagad man kang pahayag si Libanan, may koneksyon sa naugwarak na litrato kan Vice Presidente na Lazarong Beach Resort sa Caraguas, Camarines Norte. Sigun Kilibanan, mayo man maindata na magpasiring sa beach, alagad dapat isipo na sintawan na importansya ang pag-atindir sa budget deliberations.
Naibalyo na sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go kung saan mga kaibanan kaniya nasa 43 na iba pang person deprived of liberty matapos na magnegatibo ang medical examination dapit sa sinasabing impeksyon sa baga. Sigun ki Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent Jerix Bustilera, alas 3:43 din paghapon kang ilawag sa selda Sigo kung saan nagsarang ini sa booking process, padalaman mugshots. Ito naman din nila Sigo sa isolation room kang City Jail, kaibanan ang trong iba pa na may helang na tuberculosis matapos mahilingan ng infeksyon sa walang baga. Sa resulta ng medical examinations, kaibanan ni Go ang iba pang babaeng inmates asin makakatain sa pagturog sa kama ang nasa 5 PDLs na nasa cell number 3 Sigo. Alas 9:30 ng pagkakasugma, kang hihatod kang Philippine National Police sa City Jail Sigo basado man sa kasugwang kang korte. Nagkagawa ng pagbabago kan magsaangat ng motion ang Camp Rigo na magtinili sa PNP Custodial Center na inapuraran kang korte uliban sa subot banta sa buhay kani. Alagad makalisan sa oras, liwat nagparawas ng order ang korte na magtinir Sigo sa City Jail. Siniguro man ni Bustilera na mas iistiktuhan pa rin ang seguridad ni Go kung saan nagdagdag sinda ng mga personahes na ampang Sigo sa kasong qualified human trafficking na sarong non-bailable offense. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na kunya mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pagkaaga. Mabalik po mga bareta sa Kakampi Network News. Liwat, good morning! Marinaga sa mga nakaantabay sa live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada. Mga nakatutok sa 99.9 WEBF o 99.3 sa KM Kakampi sa Partido. Asin man sa mga nakakantabay sa tungunyan sa 91.9 BBS FM sa Naga City. O sa mga taga-Naga, balik klase ng unyan. Si mga day pa naglaog kasugma, ngunyang balik na. Umay na siguro si sa indong paiging kuyan kapagalan sa nakalis na Piña Francia Festival. Marinaga man sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Pabalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras gunyan! Alas 5:40 na po rin pag-aga, balikin na sa mga bareta ngunyan. Jugalas, labasan. Kakampi mo, kakampi mo. Balita pa sa Nado Nasyonal. Pwede pang madagdagan sa mga masunod na daw ang nasa 142 na rejected party list kang Comelec. Sigun ki Comelec Chairman George Irwin Garcia, kadakol pa silang resolusyon na nag-iikot sa presente asing kaypon mapirmahan. Parati subot na laiba basura huliman sa kakulangan sa Constitution listahan ka mga biyembrong nagtugot na mag-file ng petition sa laan nakapirmang autorisadong persona asin peking advokasya. Kadakol iba pa sinasabing rason ang chairman alagad malalauman daan nagluluwas na opisyal na listahan o ang pagkaparwas kang opisyal na listahan ka mga party list bago matapos ang simanang ini. Dinawandong Marie Garcia dahil hindi binapasihan ang dakul kang taga-suporta o mga naga-advokasya asin nakadepende magrari ang desisyon sa mga dokumentong isinusumitir kang mga ini. Pignigalan ni Senate President Chis Escudero ang isyo na igwang plano ang mga kapwa niya senador na siya patalsigon. Ipinahayag niya na habon niyang patulan ang nasabit ng isyo. Dagdag pa kani, igwang bagayo na iribanan ang mga senador kaya mayong rason para siya mapatalsik sa pwesto. Nagluwas ang isyo na itinutulod subot ninda Senador Cynthia Villar, padraman Senador Loren Ligarda, ang pagkapatalsik kay Escudero. Alagad pinigilan ni Villar na siya nasa likod kan na nasabit ng plano asin sinabing boto ini sa liderato ni Escudero bilang Senate President. Baging si Senador Ronald Bato de la Rosa nagnigar sa isyu kung saan na dapat ribukon ang pagbuhay ka mga senador. Mientras tanto, inot na pinigiran ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na siya nagtutulod kang kodita labang kay Escudero. Alagad kinumpirmar niya na igwaman agad na dangog sa silambit ng mga isyu na pagpapatalsik kay Escudero.
Mayong pasayrong naapektaran sa piglansan na transport strike, kasugmakan transport group na Piston Patraman Manibela. Sigun kilang Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guades, nagluwas na normal sa naman ang bulos kan trapiko kasugma, hulita kakarikit lang ang mga tsuperas and operator kan jeepneys ang nagkasubaro sa nasabit ng transport strike. Ipinahayag pa ni Guades na igwan nakastambay na libreng sakay ang LTFRB para sa mga maestralid na pasayro, pati mga pulis na nakabantay para i-administrar ang tranquilidad sa sinambit ng protesta. Piglinaw man kani na regular traffic situation sila at ay pailing ka Manibela sa idang FB post na may stranded na mga pasayro sa Novaliches, Las Piñas, Caloocan, Pasig, kasing Cavite. Mientras tanto, amay kasugma, kanaglansan ng protesta ara sa bitang transport groups sa may Araneta Avenue, Quezon City, Santa Mesa, Manila, alagad dayman nakabala sa mga commuters duman. Tinawadum ang kampisto na si Manibela ng transport strike, iyan tanganing kulineron ang naipanawas na memorandum ni Guades na nagsabing pwede makabiyahe ang mga unconsolidated vehicles para serbisyoan ang nakunang bilang ka mga pasayros. Alagad, nagpasada ang mga biyembro kan pisto na si Manibela na bakong consolidated pero sinda dinadakop ka mga traffic enforcers. Abo ka mga nasabit ng grupo, maimplementar kang gobyerno ang jeepney phase out sa nasyon. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:44 nin pagka-morning. Balikan tama kabareta hari sa luwas. Lalaki akusado sa kasong panlulupig sa Pasakaw, Camarines Sur. Inarestar ka mga tawan kan Philippine National Police. Report halik kay Mike Rabito. Mike. Kahapihap lang niya nin malipot na raya sa karsel kan Pasakaw Municipal Police Station an Saroga Padre de Pamilya na tuwang sa kasong rape o panlulupig sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Matapos na ini, ang nagos nang maramalan kan mga autoridad sa report gikan sa Pasakaw PNP, pasado alas 3:30 nin hapon kan sarwal daw, duman sa barangay Itulan, Banuanin Pasakaw, Camarines Sur, kan takmaon, kan tracker team, kan Pasakaw Municipal Police Station, ang persona kan pinagapod na si Modesto, residente kan barangay Itulan na unambit na nga Banuan. Pinagadakop si Modesto sa bertud kan mandamiento de arresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 28 ng Siyudad Dinaga nilulos sa kasong rape na nakomiter ka na sa bitnag akusado. Mayo ni napiansa na ipinagtutugot ang US para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Naagnas na bangkay nakuha sa salog dyan sa Minalaba, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Sarong na agnas na bangkay anda nakuha asin nahiling na ini ana naglalataw-lataw sa salog kan Banuan kan Minalaba ka Camarines Sur. Matapos na ni ana masiripan ng mahiling kanda sarong residentes bandang alas 9:30 nin pagkaaga kanda sudma dyan sa nasambit ng lugar. Basado kirinan kao 40 anyos residentes kan Barangay San Jose Minalaba ka Camarines Sur. Mantang siya ana yaon na sa salog kan Banuan kan Minalaba ka Camarines Sur tangani manda na magdakup nin sira nahiling niya ada palutang-lutang na bangkay na kung saan nabistong si Dominic Arihula, 34 anyos, residentes kanasambit ng barangay. Alagad sa presente, ini nag-iistar na sa barangay kan Kalawag sa laog kan na siyudad kan na Naga. Anasambit ng nakahiling ka na bangkay ka na lalaki. Ang tulos nagpaabot ng impormasyon sa mga barangay official na tulos man ipinaabot ang report sa mga miyembros ka na PNP ka na Banuan kan Minalaba ka Camarines Sur na nagrespondi man tulos sa nasambit ng lugar tanganing magsagibo na magkakarikong investigasyon da ipaaram sa kudngunyan kung ano ang kausa ka na pagkagadan ka na nasambit ng biktima na hiling na nagpapataw-pataw sa salog kanda Banuan kana Minalaba ka Camarines Sur. Anasambit ng bangkay tulos na pinagasapwat kan grupo kana MDRRMO dyan sa Banuan kan Minalaba Camarines Sur asin na pinagdara sa pinakaraning punerarya. Anda mga miyembros ka na PNP Minalabak, blankado pangunyan kung may foul play o ano ang kausa kan kagadanan ka na biktima na nahiling na nagpapataw
pataw-pataw asin naagdas na dyan sa salog kan Minalaba ka Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 ang oras ng unyan. Pigpipreparan ng unyan kan Davao Region PNP ang sakod 200 na kaso laban sa sabot mga protektor ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sigun Davao Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Toli III, pinibilog ng pulisya ang kabos na mga pwedeng isakat na kaso laban sa mga taga-suporta ni Kibuloy na lagi rason kung taano nahaluyan ang paghahanap sa kontrobersyal na pastor. Sigun Kitore, sinugo niya na ang Police Director na nasirarom kan Davao Region PNP na magprepara ng sakod sa 10 kaso sa kada individual na determinaran nagtabang sa pagkatago ni Kibuloy. Apora sa mga supporters, masagat man subot ang pulisya ni mga kaso laban sa mga individual na may impormasyon dapit sa pinagtataguan ni Kibuloy aragad tinuyong dahil makapagtabangan sa PNP asin tinuyong itago ang nasambit ng impormasyon sa PNP. Kabali man sa mga kasong isasangat laban sa mga ini ang obstruction of justice, disobedience, asin iba pa. Mientras tanto, masangat man ang pulisya ng suway na sedition charge laban sa mga miyembro kang KOJC na naging parte ka nangyaring blockade o pagbagat sa Carlos P. Garcia Highway karang tinagod na Agosto 25. Nasambit ng tinampo, dalan, pasiring sa KOJC compound. Digdi, pirang personalidad man ang sa inang na determinaran, kabali subot ang sarong retiradong Army General. Sigun Pakitori, gagamitong kang pulisya ang mga video asin litratong nakuha sa kasagsagang kang PNP operation gamit ang mga body camera. Lauman na ang bastante supply asin pagbaba kang presyo kang bagas sa Pilipinas ngunya na masunod na bulan kang Oktubre. Ini ang sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa sarong press briefing duman sa Palasyo Malacanang. Sabi ni de Mesa, arog ka na ipromesa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpuo na maguros ang presyo kang bagas sulita pigilauman na aranihan kan paroy asin ang pagabot kang imported na bagas ngunya na taon. Pigilauman ban kan BA na makakapag-ani ng 20 milyon metriko toneladang ngunya na taon. Piglino pa kang opisyal na pigilauman ang 400 sagod 600 metriko toneladang pagkalugi kada taon. Nalasalog man ka limitasyon arog na sa kang epekto ka mga nakalis na bagyo kung saan kinakalkulang 420 mil metriko tonelada ang nawara. Uli kani, lauman na pun Oktubre sa Dinero, magkakagawin na kulang pambabago sa presyo kan bagas. Nagtaon ng go signal ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa Philippine Statistical Authority na maghanap ng mga alternatibo tanganing maparikas ang produksyon asin pagbariwas ka mga national ID card. Sa sarong payag, nanindugan ang BSP sa desisyon karing tapuso na ang kontrata sa national ID card supplier na All Card Incorporated huli sa subot pag-abala sa produksyon ka mga ID card. Kan September 9, nagperwas ang Quezon City Regional Trial Court Branch 76 in temporary restraining order asin preliminary injunction na nagpupugol sa BSP na implementar ang contract termination sa ACI. Mientras tantong sarong kopya man kang kasuguan kang husgado ang ipinadara kang ACE sa BSP kan September 18, ang BSP kinakaipon aksyon na asin magibo tulos sa oras maresibi ini kan opisyal na maresibi ang opisyal na kopya kang kasuguan kang husgado. Inutrumang kang Bangko Sentral na daini mabuyagyag ka mga detalles sanay pagkakaintindihan mientras nagpaparagos ang arbitration proceedings. Ang pagbalik ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa Philippine Identification System, yun ay administrar ang paggibo kan mga ID card. Dagos ng daging liam Magna Carta for Seafarers o Republic Act 12021. Matapos inimpirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sarong seremonya kasugmang pag-aaga sa Palasyo Malacanang. Sa sayang pagtaram, sinabi ng Presidente na ang ley, realisasyon kan mas magayon na futuro para sa mga marinong Pinoy. Asin madangog asin ang boses, asin bistoon, an sa mga diretso. Sirarom kan ley.
Mas pinakusog ang proteksyon, diretso asin seguridad ka mga Filipino seafarer laban sa mga peligro na itinutulod ka mga ini sa kadagatan urug na sa mga pirata sinman mga rebelde. Sa rarom kang bagong lay, ikukonsiderar as ibinibisto ang diretso kang Filipino seafarers ang pagkakaguan ng patas na sweldo, salbadong working condition, as ipapakusugon ang pag-iinsayo o mga training sa mga marino para makasunod sa International Maritime Standards. Binibisto man Speaker Ferdinand Bartolo Valdez ang importansya kang Magna Carta of Filipino Seafarers Law o Republic Act number 12021 tagaling matawaran ng proteksyon asin magpadagos na may trabaho ang mga marinong Pilipino. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunya matugang alas 5:53. Inatos na digital devices ang nakatalaan ihatod sa lampas sa siyentos na mga pampublikong eskwelahan sa rarom kang computerization program kan Department of Education. Sa tabang kang Armed Forces of the Philippines, ipinahayag kan DepEd, inatos na mga estudyante, mga partukdo sa 641 mga pampublikong eskwelahan sa mga reyon kang Central Visayas, Caraga, and Northern Mindanao ang makikinabang sa digital equipment sa rarom kang DepEd computerization program. Ipinahayag pa kan DepEd na kay poninda ang marikas asin epesyenteng aksyon sa tabang kang Armed Forces of the Philippines sa tangaling pagparagos ang suporta sa sektor kan edukasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yato niya matugang alas 5:54 ng pag-aga. Sa iba pa ni Talas ka mga bareta niya itong yan, bareta pa mangrari sa Lado Nacional. Luminan ka ang bilang ka mga Pilipinong nagkukumpiyansa asinaugma sa performance ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mentras tantong nagurusman ang para ki Vice President Sara Duterte sabi sa survey kan Tanjiri. Pasalo sa pinagpagagong survey kan Tanjiri kan sugma, September 23. Una Agosto sundong September, luminan ka ang bilang ka mga Pilipinong nagtitiwala subot kay Marcos sa poon sa 58.5%, pasiling sa 58.8%. Pagabot man sa satisfaction rating, luminang kauman, ang naresibi kang presidente, pagali sa 46%, pasiling sa 46.4%. Sa ibong kani, nagluwas man sa nasabit ng bagong survey na 23% ka mga Pinoy, pero gitiwala sin 32% ang nainaugma sa performance ni Marcos. Mientras tanto, medyo nag-rusman ang trust rating ni Duterte, pagkali sa 57% kan Agosto, sa good 56.8% kan Setyembre. Baging ang satisfaction rating kan Vice Presidente, medyo nagbaba man. Kung saan 48.7% ang naresibi niya kan Setyembre, pagkali sa 49% naresibi niya kan nagdaragod na bulan kan Agosto. Nagluwas man sa nasabit ng survey na 22% kan antay nagitiwala as in 32% na ugma sa performance kan Vice Presidente. Gilibo ang Tanjiri survey on September 16, sundon 19 sa bagi man kan pag-survey sa 2,000 na partisipante sa enterong Pilipinas. Igwa man ining positive negative 2.2%, margin of error ang survey as in 95% confidence level. Oras yatong niya matugang alas 5:56, 4 minutos lang. Antes magamot ang oras na alas 6 din mag-aga. Dakulang tabang para sa mga Filipino seafarers ang pagpapusog ng bagong lay, ang Magna Carta for Filipino Seafarers. Iyan tinawan doon ni Department of Transportation, Secretary Jaime Bautista. Sa sanong entrevista naman sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Bautista, halo din ng hinahalat na pirmahan kang Presidente ng Pilipinas sa nasambit ng lay ulit importanteng marini para sa mga Filipino seaman na nagtatrabaho sa international na kadagatan. Sigun kay Bautista, magayon na nasambit ng lay na katuyuan i-define ang mga benepisyo na makukuha ka mga ini. Makukuha man ka mga ini ang mga kinakaipuan na training. Sa pagiban kang lay, papakusugon ang training sa mga marino para makasunod sa mga international maritime standards. Tinawandong pa ni Bautista na nasambit ng lay para sa karahayang ka mga seafarers. Sa rarong pangan lay,
Inutama sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas pinakusog ang pagkataon ng proteksyon sa seguridad asin diretso ka mga Filipino seafarers. Sa ibong subot kani, parating pagkaipit ka mga Pinoy seaman sa kadagatan, alis sa kamot ka mga rebelde o sa mga insidente ning hostages asin man pamimirata. Sigun pa sa Presidente, bakulang ini maserbing tribute sa mga sakripisyo ka mga seaman kundi ang paghurma sa sain ng magayon na futuro kung sain ang sain ng boses madadangog ang mga diretso maitutulod na matian ang sain ng kansain ng pamilya ang suporta kang gobyerno ulita intindido ang gabat kansain ng papel asin responsibilidad sa ekonomiya kan nasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pinatunayan ni Vice President Sara Duterte na mayo siyang interes na idepensa ang propostong 2 billion pesos na budget sa 2025 matapos maglamierda sa beach kang Calaguas Island sa Camarines Norte kanagtalikod na weekend imbes na paghandaan ang plenary debate sa Kamara de Representantes sa kasubang Lunes. Sigun sa sarong eksklusibong report kan politico.com.ph, nagpasiring sa Calaguas Island si Duterte kay bara nagkaperang amiga matapos ang kontrobersyal na pagbisita niya sa residensya ni dating Vice President Leni Robredo digdi sa Syudad Caraga. Sa litratong nakuha, mahiling ang Vice Presidente na nagpost pa sa litrato kay baran ang anom na persona. Nakasulot siyang color blue t-shirt as in light colored shorts. Sinambit kang source na si Duterte na sa Calaguas Island on September 21 sundong 22 as in naghalik kan September 23. Ang Calaguas Island naabot sana sa pagiling 2 oras na biyahe sa motorboat na haling Binsons o Paracali sa probinsya kan Camarines Norte. Sa plenary debate, ang propostong budget, kasugma, pigbulgar ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, na ipinapamaya na lang subot ni Vice Presidente Duterte sa Kamara ang desisyon sa propostong budget kang Office of the Vice President. Sa surat na resmi kang opisina ni Adjong kan September 16, ipinahaling sa Bidya kan September 23, si Adjong sponsor kang OVP budget, naghagad nin meeting kay Duterte o isay man na representante maparapit sa hinahagad din ang budget para mayo subot gustong magkaulay sa iya. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Senado Nacional, gigibon ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikatulong quarter kan 2024 sa maabot na September 26, sabi kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Makikibali sa 2024 third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang marbay pang ahensya kang gobyerno. Sabi kang Office of the Civil Defense, ang iba pang anunsyo manungod sa earthquake drill ipopost sa Facebook page kani. Ang National Simultaneous Earthquake Drill mangyari bilang parte kang preparasyon para sa The Big One sarong posibleng magnitude 7.0 linog na pwedeng matrigger kan sarong hiro sa West Valley Fault. Sa panahon kan drill, pigadauman makikibali sa ang publiko sa pagkang paggibo ng duck cover as in hold posture. Oras yato niya matugang. 1 minuto na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Napanagos po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Asin sa kanawang parte ka sa ito mga bareta ang tabayanan ng mga bareta ang halis sa mga kakamping radyo. Mga bareta ang tinipon kan DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Mga bareta halis sa KM Kakampi sa Partido area. Asin mga bareta ang haliman sa DBS FM sa Daga City. Ngunyan yan ng Martes, September 24, taon 2024. Mabalik kita at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Para rin mga naging pahig ni Ramos, anong pesan na linyada sa kay Ramos, iyon mga binasunod. Siya, si Vic Ramos sa pagka-alkalde, incumbent po ng barangay asin Liga President Enric Dangkalan sa pagka-vice-alkalde, incumbent municipal kagawad,
na sina Pongpong Ramos, Alvin Sacuesa, Bog Srempola, asin Bill Bukid. Mientras nanduang retiradong empleyado kan gobyerno, iwan sinda Eliseo Talay Priela, asin Nicasio Buena Almasco, asin sinda incumbent barangay kagawad Jonel de Lima, asin John Paul Tuyay Regaspi. Mientras tanto, pinaglinawan kani ang pagkakaiba sa opisyal na linyada kan Timuan Bato ang kansaro sa mga incumbent kagawad na si Bill Bukid. Na kaito, napabareta na planong magdalagan sa pagka-alkalde sa vice-alkalde kan Banuan sa ibong na kampo. Pero pa kan mga nag-alisgaw na issue na ini nagsinutil asin din nagsuporta sa Timuan Bato or na antes asin kan ini naging acting Vice Mayor kan Banuan. Sigun kay Vice Mayor Ramos kan nagkaigwasinda nin pag-urol ni Bukid kung saan pinag-confirmar kanina dahil siyang plano sa siring na bareta asin ini nagpayag na siya madalagan sa pagkagawad sa lindong kan Team 1 Bato. Medyo nakamarita ito na medyo sa il na may plano ng kandidato ng mayo sa sabi ng grupo. Ito sa style of lahat sa lahat. Lason sa ilang patuloy na and then makikita mo yan lang may social relation sa mayo ng kandidato bilang mayo mga vice mayor and then taking them out sa iyang intention ang kandidato girawa na Christian pero sa lindong sa Team 1 Team 1 Bato and para po sa karamutan ko sa talagang simula lang po na binigay sila talaga doon. Hirap po sila binigay still tadawat sa Singapore na hirap ay madalaban sa pila Christian under Team 1 Team 1 Bato. Tingnan mo kanaging payag ni Vice Mayor Picks up na Ramos. DWEBFM. Rinconada sa Kampi mo. Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal. Yaon sa linya, Erwin Del Castillo. Congressman Migs Villaferte, kaibanan si Mayor Fersin Bulan, personalmente nang pinagbisita ang ongoing construction kan Nabwa Bypass Road sa Banwaan ni Nabwa. Sarong proyekto na nahiling kan lokal na gobyerno para mas malikayan ang magabat na bulos kan trapiko sa Banwaan ni Nabwa. Lalo na pagtuyong rush hour asin ruluwasan kan klase sa indang mga eskwelahan. Asin Congressman Migs Villaferte, ang saro sa nagsusuporta sa naunambitan ng proyekto para mas madali asin maparikas ang pagkonstruksyon kan Nabwa Bypass Road. Mayor Simbulan nagpahayag na sa dai mauban na panahon mapabayad na ang bagong commercial district kan Banwaan ni Nabwa, business district 2 kan Banwaan ni Nabwa ang Tabayanan. Mayor Simbulan nagpalayog panin mensahe na lauman sa iyang liderato asin sa Team 1 Nabwa, Team 1 Kamsur, yaon ang suporta sa mga taga Banwaan ni Nabwa. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kampi Mo. DWEBFM. Rinconada sa Kampi mo. Network News. Mientras tanto, sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, kadagot kan issue sa Banwaan na Bato sa pinal na linyada kani sa mga eleksyon. Napag-isip-isip da ni Kagawad Bill Bukid na dipisil ang pagparasolo-solo sa panahon kan eleksyon kaya da siya nag-iba na sa Team 1 Kamsur. Sigun kay Bukid, naglaw daw sa isip niya na ano taday siya mag-iba sa Team 1 Bato sa masunod na eleksyon. Ang rason ni Bukid, maayo man daw siyang nahiling na malain na ginigibogan Familia Villaferte. Arong ni na Governor Luigi Villaferte, Congressman Mix Villaferte kan Rinconada, asin Congressman Elry Villaferte kan Segundo Distrito kan Probinsya ng Camarines Sur. Kaya naisip niya, asin nagdesisyon na bako ang pasil, mientras na siya nagdalag ng keto bilang independenteng kandidato sa eleksyon. Sigun sa saya, matapos sa sayang kinibong konsultasyon, nagluluwas na kung panago siyang maserbi sa Banwaan na Bato, dumana siya maiba sa mga tunay na maserbi kaya dumana bilog daan sa iyong desisyon na mag-iba na sa Team 1 Bato, Team 1 Kamsur. Kaya ako mag-iba sa Team 1. May mo po akong nailing na malain na ginigibo kan sa tuyang gobernador na si Governor Luigi Villaferte, kan sa tuya po congressman na si Congressman Luis Miguel Villaferte, lalo na po si Congressman Luis Raymond Villaferte. Kaya nga po, nag-desisyon ako, napakakulat ng pasil na mag-desisyon ng araw ini, lalo na independente kita ang inot kung gana. Pero nakapag-desisyon na po ako, nakapag-konsultaman po ako, yun po yan so kaliwanag sa kuya na kung maserbi kita, duwan na kita sa mga nagpag-iba, sa mga talagang tunay na serbido. Kaya nabilog doon sa kuyang desisyon na mag-iba sa Team 1 Camp. Parte yung mga naging pahag ni Bill Bukid. Si Bill Bukid,
kapamilya kan mga Puentebella na bangkalyado kan mga Villaferte. DWEFF. Rintunada sa Kampino Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halindi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you, Benny. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, pagkali duman sa ringkudada, isunod mga baretang ihatod kan Kiam kakampi sa partido. Ibarang duman si Frank Sotero. Partido. Kakampi Juni ng mga baretang tinaripon kikaliti sa partido area. Dahil sa kustodiya na kan Philippine National Police sa banuan kan Sangay Cabaret di sa isang lalaki na pinagtutubudan ni Yoda sa likod kan panggagalan sa saya mismong live-in partner. Nangyari na sa bitan insidente kada kalis pangaldaw kung sa ida. Sarong report na nakaabot sa PNP sa bitan ng banuan na ibang babae nakabitin sa barangay Tinorongan sa banuan kan Sangay Cabaret di Sur kung saan enot na nagluwas ang anggulong suicide. Alagad sa rarong investigation kan PNP, nagluluwas na igwaning foul play sa nasa bitan ng insidente. Sigon kay Police Major Albania o Michael Albania, happy kan PNP, sa nasa bitan ng banuan na silang konklusyonan bas pampinapusog sa testimonya kan aki mismo kan mag-live-in partner na sarong 5 anos na aking lalaki na sinasabing pinagpurputan ng lubid kan sa iyang ama an sa iyang ina. Antes na nahiling ini o antes na nagluwas ang report na nag-suicide niya. Sigon ki Police Major Albania, consistent subod ang statement kan nasambitan ng aking lalaki na kumpirmar pa ang nasambitan insidente matapos man ang investigasyon na nagluluwas na antes sa nangyaring insidente, nag-iiwal daan mag-agomba. Asa nagluluwas pa sa investigasyon na igwanin mga pasa o indikasyon ng pambubugbog ang nasambitan ng aking o ang nasambitan ng agom na babae o live-in partner. Sangunyad, nasa kustodiya na kan Philippine National Police ang suspetsado asin pinagampang na o naampang na sa kasong murder asin mas lalo pang pinapayaw sa investigasyon na dapat sa nasa bitan ng insidente. Uyan ang naging mga pahayag ni Police Major Michael Albania, happy kan PNP sa banuan kan Sangaya. Pinuntahan po namin ng istasyon kasama po yung investigator po natin para verify kung totoo talaga nangyari. Nadatnan kang tropa, hindi na siya nakabitin. Wala na yung lubid para matingnan kung ibang foul play, kung suicide talaga yung nangyari. Nag-request kami ng SOCO, nag-request din kami ng autopsy para po ma-process yung crime scene to determine kung ibang foul play o wala para maging klarado po sa gabos na Parte kan mga naging pahayag ni Police Major Michael Albania, happy kan PNP sa banuan kan Sagay Cabaret di Sura. Mientras tanto, ratsada na kan mga report gikan sa pag-iriba sa luwasa. Pagdapas sa Security Act of 2008, rason para restaurant kan CIDG at sarong babae sa banuan kan Gawa Cabaret di Sur. Detalyas kan Barata. Radio Aureliosa. Arestadoan na sarong babaeng belto sa paglapas sa Social Security Act of 2008. Bareta dito sa Camarines sa Police sa Provincial Office sa Dingdak, na-arestarang na suspetsado na imbeldo sa paglapas sa Section 22 in relation to Section 28 kana Republic Act 11199 o Security Act of 2008 madang alas 5 pagkapon kasudma September 23 taon 2024. Ini sa pagikan na mandamiento de aresto na pinagapaluwas kang Regional Trial Court sa Brasa 3 Naga City. Nada ko pa na suspitsado na pinagabisto sa alias na Maria, 47 anyos residente ka na Gawa Camarines Sur. Nagaturuang-tuwang ang CIDG Camarines Sur Provincial Field Unit bilang lead unit na kahit banan ang Nagawa Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, tinigman na ang Camarines Sur Police Provincial Office sa pag-aprender sa suspitsado na sangunyan, anyaon sa kustodiya ka na CIDG Camarines Sur Police o Camarines Sur Provincial Field Unit sa siyudad Dindaga. Tugang na bareta para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Mientras tanto, serbisyong kaferto nagpapalago sa probinsya kan Camarines Sur, detalyas kan Barata. Dads Prado. Papadagos na pag-alalapigot ng Governor Luigi Villaferte, Congressman El Rey Villaferte asin Congressman Migs Villaferte kaibahan na Bicol Saro Party List para sa Camarines Sur dahil nagpupundoan sa indang mga programa aral daw tanganing mas lalo pa rin nga maipamati asin mairanis sa mga tao na pag-asa asin na ginhawa para sa mas masuwag masagana asin mas asinsadong buhay kan mga Camarinenses.
poon sa problemang pangsalod, mga kakulangan sa makinarya kan mga parauma, mga parasira, pangangaipukan mga scholar, livelihood programs, oportunidad sa trabaho, dagdag na mga eskwelahan asin hospital. Tapos ini tinatawan ni na prioridad asin importansya kan mga programang ginigibukan mga biliperte. Tanganing nga masimbagan asin mairin sa dakol ng mga Cameronenses, naliwat na mag-abantil sa indang kanya-kanyang hamon sa buhay. Sama sa pinahiwas na programa kan serbisyo nga kaperte, sinisiguro kainin na may papaabot ang tabang na may pag-ataman, pagkamot asin pagpapahalaga sa mga tao ninhulita kaitugba, ang serbisyong kaperte ang naging katuwang na kan mga taga-probinsya ni na Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Sa ultimong barata, kabalik na guloy, target na makarehistro na din sagkod sa 2,000 na mga botante sa pagtapos kan continuing registration. Detalyas sa Diloriana. Target kan Comelec sa Banwaan ng Lagunay, Camarines Sur na makapag-rehistro ng sagkod sa 2,000 na mga rehistante sa pagtapos kan continuing registration ngunya na bulan ng September. Ina naging pahayag sa entrevista kang Kakampi News ni Mr. Arnel Añunevo, ang Comelec officer kan sinabitang Banwaan. Susug sa pahayag kanit padagos-dagos pa na nagdadagsa kan o nagdadagsa ang mga nagpaparehistro sa indang opisina o rugna sa kan mga nakaaging aldaw. Siguro di tapos na kaya sa indang ginigibong mga barangay satellite registration kung kaya halos aral daw igor subot sinda ng mga kliyente na kung bako man nabaguhan o new registrant nagtatransfer halipan sa iba-ibang banwaan o lugar. Siguro di sa nakalipas na duwang election registration board hearing na kapag rehistro na subot sinda ng sobra sa 1,300 na mga botante kung kaya nagdala ang subot sinda na maabot nindaan sa indang target na 2,000 na mga botante sa pagtapos kani. Mientras tanto sa ngunyan susugpaman sa record kang Comelec Lagunoy, igwanan din sobra sa 39,000 ang kabilugan ng mga rehistradong botante ang Banwaan ni Lagunoy kung saan inisubot linig ng listahan na hali na ang mga nagtransfer sa ibang lugar o nag-transfer pa rin sa ibang lugar siriman ang mga listahan kan mga nagadana asin sigurong dahil na makakaburuto o ulit agadana. Mientras tanto katakod pa man kaya ni nangapudan pa man si Mr. Añunevo sa mga natatadapang perang aldaw sa pagpaparehistro na mag-iskusar na anday pa nakakapagparehistro asin dahil na halato ng ultimong ora tangani na dahil naman magsurusuan pa sa saindang opisina. Dagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako Tinilo Oriana, Marenaga. Kakampi Junior ng mga baratang tinaripon kikaditi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank, sa mga pagkilibahan dyan sa KM Kakampi Partido. Oras ko niyan, alas 6:23, isunod na mga bareta hali sa BBS FM. Sa Naga City, kay Baran naman si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat nabi Kakamping Jun na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Yaon ang kooperasyon sa mga barangay kan mga person who use drugs o ada PWD sa barangay kan San Cirilo dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Edi base manda sa mga programa na isinusulong kan barangay, PNP pati naman kan DSWD. Yaon man ang monitoring kan sa mga barangay tanod kung sa ina pighaharong-harong ana mga PWD. Ini tangani mada nasinda ana partisipasyon sa mga paapud kan health center asin man kan local government unit. Dakula man ang sindang kaugmahan uli man tanabawasan naman sinda nin 16 kan mga nakalis na bulan asin ngunya na bulan tulo na naman ana nabawas sa sinda kaya dakulang kaugmahan ini sa party kan barangay an barangay kan San Cirilo sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Iyon may pinakadakul na record na PWDs o ana person who use drug dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Alagad sa kooperasyon kan mga ini sa mga isinusulong na mga programa kan barangay na makapagbagong buhay asin na magbalik sa normal. Ini ang luway-luway naman na naguros ang bilang o yan pahayag ni Barangay Kapitan Junior Raquilis kan Barangay San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur.
Bali sir, ning na-obserban ni sir, dahil naman po sir, ano man po sila sa barangay ni, pero cooperate naman sinda, pag nagdaanon kami sa public address mi na limited public address pa house to house mi sa mga tanod na si mga PWODs mi na mag-cooperate, mag-attend man sa health center, kung anong mga activity kang LGU tigano sa mo, kang health, cooperate man po sinda, bali nabawasan, naugmunani po kami, nabawasan kami kang last month ning 16 persons, PWODs, tapos ngunyan may grade na po kaming tulo. Kaya naugma po, cooperate man po nila po. Kasi sir kami sir, dahil kami nagpabaya sa katindat, ano nila man yun po sir, cooperate man po sir ang iba sir. Kaya magpapasalamat man po ako ta challenge man baga po ni sa tuya, pero kaya sa man ano sir. Mientras tanto, paragos at sin regular man ang ginigibong runda kana barangay, partikular na kana sa indang mga tanod inibilang nga pagsunod ninda sa implementasyon kan pinagapod na curfew for minors. Alas 10 nin pagkabanggi, sagkod ng alas 4 nin pagkaaga, nanotara ninda na ang kremenda sa laog kan sa indang barangay nangyayari sa oras na alas 2 nin mag-uumagahon. Kaya plano nindang baguhon ang sistema kan sa indang pagrurunda sa partibismo kan sa indang nga sakop na barangay. Kadaklan sa mga krimen na nangyayari sa laog kan sa indang barangay, mga minor de edad ang nagiging involto asin ini nag-iedad ning 15 anyos. Ipinagpayag ka sambit ng kapitan na digdi sa indama na pinag-turn over ang mga minor de edad na ini kuna na-aresto sa opisina kan DSWD. Kabali naman ang pagpaabot ni na lektura o pahayag sa mga magurang asin pakiulay na bantayan ang sa indang mga kaakian. Uyapan parte kan mga pahayag ni Barangay Kapitan Junior Raquilis. Okay po sir. Bali po sir kami po sa prison order, dahil mo po kami nagkulang sa ronda hanggang nakanda kami ng curfew sa mga minor, para di kaya sa mga minor ang may kids po sir Pero dahil kami na alas barabanggi po kami naronda ng curfew kami 10 to 4 ang curfew hour may po. Curfew hour po para sa mga minor. Tapos minsan parati naging increment mga alas 2, pero gabagon yung sistema may po para magyan ng bulyong kung kung sakali dapat may nang mangyaring krimen sa mga magahon. Si magahon kaya sir. Mga paradikit-dikit sir, mga ikit, mga arukayan. Pero paluiluwayan sir, gigimon yung pagi sir. Yan sir. Pagurayan kang mga tanod na dikit-dikit sir mga mild na sir. Pero mga mild man yan sir. Pero ang iba para sir nasangkot mga minor po sir. Apo sir. Noted me po sir. Ang gaan mo may mga sanction sir. First open, second open, third open. Nag-date naman ng bulyong tapos sir. Apo sir, dahil kami nagpayo sa pagpayo sa inyo. Dahil kami nag-coin sa pagpayo. Ang mga under 15 kaya ang custody ninda. Kaso iyo po sir na nasa loob na kang ninda. Kami nang nag-guide ninda po. Kaya paano lang kami ngunyan. Araw kaming nangyari sa mukan sa banggi, pero kami po mga tanod, pero may mga active po kaliglingon yan sa lugar po. Mientras tanto, dakulang tabang ang naitauman kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, partikular na ang serbisyong kapuerti na hatod ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte sa San Cirilo sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Salado kan infrastructure project, arog kan road construction, cover court, sharing mana iskulahan, pagtaunin trabaho asin anda serbisyong medikal o ang pinagapod na medical mission. Kaya dakula man ang sindang pasalamat sa serbisyong kapuerti urog na kay Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag ni Barangay Captain GR Raquilis kana San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur. Mga po sa mga gabos na mga tabang po kay Digdi. Di ko na mga tabang kay Digdi po, pero dakol po yan na may mga roads construction, mga digdi, kadako yan digdi sa mga tabang, kung sa mga employee digdi, sa mga prison order, dako yung mga tabang digdi sa Muya. Okay po sir, dako lang yan, sa Muya. Dako lang tabang po yan, mga medical mission, mga araw kayan. Dako lang po yung tabang sa Muya po sir. Partiyan ka na mga pahayag ni Barangay Captain GR Raquilis ka na San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ay mababa sa 50,000 na mga estimated na bayahero ang na-record sa Bicol Central Station kan nagtalikod na Piña Francia Fiesta. Boyet Padere sa detalye.
nakapag-record nyaling dahil mga baba sa 50 mil na estimated na Bero and Bicol Central Station katakod ka nakaging Peña Francia Festival. Ka nakaging mga aldaw pirila mga pasahero na nagdagsa sa terminal. Bagay na normal na siguro kay Generalist Bulukon. Orog ng kadaklan sa mga ini, pauruli naman tangan iba, nagdayo sa naga para magsimba asin magparapasyar. Sinabi ka ng opisyal, dagsaan mga paserong nagtarabutan ka nakaaging fluvial procession, ka nakaaging Sabado kumpara sa traslasyon procession. Sa tao ka ini, generally peaceful ang terminal asin mayong anuman na record na untoward incident sa nakalis na pag-celebrar kan kapistahan. Siguro kan manihaminto kan terminal na bastante ang bilang kan mga bus asin ma-accommodate ang gabos para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, RHU sa Bicol target kan da PhilHealth Bicol na maging accredited konsulta provider. Daryl Banyas sa detalye. Nagtiripon ang mga information officers gikan sa mga lokal na gobyerno, mga ahensya di gobyerno asin mga miyembros kan media sa panginot kan Philippine Health Insurance Corporation para man sa pagdiskutir kan PhilHealth konsultasyong sulit at tama o konsulta program sa opisina regional kaini Kasudma September 23. Mawot kan aktibidad na mapapusog asin maibalangibog ang mga bagong informasyon dapit man sa pinatibay o pinagayon ng mga programa kan sinabit ng ahensya. Sigon sa Public Affairs Unit Head kan ahensya digdi sa Rion na si Larry Ilaga na igwang 146 na mga health facility and accredited consulta provider digdi sa Bicol. Kinabalihan ini kan 29 sa Albay, 22 sa Cam Norte, 26 sa Camarines Sur, 12 sa Catanduanes, 18 sa Masbate asin 29 sa Sorsogon. Target na ma-accredit kan ahensya ang mga rural health units dinuli sa digdi mas dakol na makikinabang kan mga primary healthcare services. Pinakaipuan sa buot na masimbagan kan mga pasilidad, partikular na ang mga RHUs, ang mga panundo na ipiglatag na sinambit ng ahensya tangarik na maging accredited consulta service provider. Kaya ba sa consulta package, ang targeted health risk screening at man assessment, initial as in follow-up consultation, mga piling laboratory test, mga bulong base sa rekomendasyon kan doktor kung saan nakarehestro ang miyembro at man mga kwalipikadong dependent. Siring man, mawag ganahin sa mga masunod na taon, maging akreditado kan konsulta package ang gabos sa mga health facilities digdi sa Bilog na Rion, Bicol. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, sarong wanted person duman sa Banuan kan Bula, Camarines Sur, nadakop na, Boss O Kaisminda sa detalye. Dahil nakatrayumpuan na pagkatago-tagukan sa most wanted person naman sa Banuan ni na Bula, Camarines Sur. An Bula PNP, kaibanan Naga City PNP, nagatrabang-tabang tanganing dakupon an suspect mga bandang alas 11:40 ni na pagkaaga, kasuma pinagsakyan ang mga autoridad at barangay Umbaw, Pulpuga, duman sa Banuanin, Bula, Camarines Sur, na kung saan na mga miyembros kan PNP bitbit an mandambiento de resto na igwanin criminal case number 4124 na kung saan na an suspect biniso sa alias na Fred, residente ka na sampitan ng barangay. Ang nasampitan ng suspect, and then na nakapalagkan iduhol digtian mandamyento de aresto kan mga autoridad. Tulos man na pinagadra sa paturakan PNP, anak na sampitan ng suspect ang aning manimpagkan sa iyang nakumitera na krimen. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iyan tabi Kakamping June na mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Thank you, BBS News. Oras siya itong inyong matugang alas 6:34 na po nin pagka-morning. Babalik kami at yan para sa mga mainit na mga baretang lokal. Asin iba pa.
Yung pong aldaw ng Martes, digdilangan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas lapas. Kakampi mo. Oras ko niya matugang alas 6:38 rin pag-aaga. Balik na sa mga bareta ko dyan, mga bareta sa lado lokal. Nagtatabang ng kunyan ang Land Transportation Office sa paghanap sa motorcycle rider na nagsabit sa kapwa niya motorcycle rider na nagkausa kang pagsimplang kalis sa tinampo na nakuha ng dashcam ka nakasunod na bihikulo. Nangyaring insidente sa mismong intersection kan Concepcion Grande in Almeida Highway kung saan parehong binabagtas kan duwang rider ang direksyon pasiring sa Banuan, Campili, Camarines Sur. Matapos magsimplang ang motorcycle rider, nasarong estudyante dahil lamang inipinunduhan, kanakasabit na rider, imbes dire-diretso nagpaharulot kan sa iyang motorsiklo padulag. Kulita, bakong malinaw sa video kan dashcam na nakwa, dahil nakwa ang plate number ka motorsiklo ka nagdulag na rider. Alagad sinabi kang LTO na mahanap sinda ni mga kuha kan CCTV sa ilagihan kang motorcycle rider para makuha ang pagbibistuhan asin na plate number. Mentras na ini, nagdudulag pasiring sa direksyon kang Barangay de Rosario, Naga City, asin Banuan, Campili, Camarines Sur. Oras makakuha sila ng detalye, tulos papatrahan ng show cause order, asin pwedeng mahampang sa suspensyon ang lisensya kang driver. Mentras tanto, tinawa na sa laning sagud sa September 25 sa aga, Land Transportation Office Bicol ang mga deputized traffic enforcer para ibalik ang TOP. Napig-issue para napig-issue sa inda matapos bawi na ang silang deputization para magtikit sa mga traffic violators kabali ng pagkumpiskal ng lisensya asin pag-impound ng bihikulo. Napagraman na haros mga miyembro kan PNP sa Bicol na deputize ang nagbalik na kan TOP mantang ang mga taga-highway patrol group panagos nagmamatagas na ibalik sa tao kang patalid na ini may ginang invalid kunday o kung panagos na gamiton na pantikit sa mga nasitar na motorista. Ang LTO liwat na ma-deputize ni mga bago asin dahil na ibabali ang mga dati ng na-deputize. Na-discovery sa inisyal na inventaryo na daiman ginagamit ka mga deputize ang TOP sa saindang pandadakop sa mga traffic violators. Mientras tanto, all force ang mga kongresista kan Team 1 Camsur kasugma sa Palasyo Malacanang para maging testigo kang historikong pagpirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Republic Act No. 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers Act bilang ley. Sa payunod ni Congressman Elry Villaferte, pig-orgulyo niya na bilang principal author, napirmahan na ang sinampit ng bagong ley na bataong proteksyon asin mga taman sa kapakanan ka mga seafarers na Pilipino. Kaya barang kasugma ni Congressman Elry na naging testigo sa pagpirma ng Presidente ng Pilipinas sa bagong ley, yusinda Congressman Migs Villaferte kang lingkudada, Congressman Huri Bata kang First District, asin man si Bicol Sarop Party List Congressman Raymond Brian Yamsuan. Sa lado man ni Congressman Migs Villaferte kang lingkudada, pinasalamatan man kani si Presidente Marcos sa pagpapusog kang Magna Carta of Seafarers bilang sarong bagong ley. Ang ley ini, masigurong puprotehiran ang 500,000 na mga seafarers o mga seaman sa nasyon, asin na sa mga diretso bilang mga obrero, na may katuyan man na masiguro ang kalidad ka na mga seafarers na mantinidong world class sa paagiban ka mga trainings asin accreditation basado sa international standards. Tigalaw man ka mga minimum wage earners sa Bicol na sila na maresibi ang halangkaw na take-home pay matapos kan Regional Wage Board third public consultation para sa salary increase. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagkursir ka sa ng third wage consultation sa probinsya ng Masbate. Mga representante halos sa labor pati naman management sector ang nagpartisipar durante kan dialogues sabi ka National Wages Productivity Commission. Anda sinambit ng konsultasyon nagpahiling ng aktibong partisipasyon kung sa'y nagkagawa ng positibo para sa regional board para sa
Piginauman na bagong wage order na ipapaluwas para man sa dagdag sweldo. Ang dialogo nagtipon ni mga inputs asin na feedback asin nag-ibalwar sa presenteng kondisyon kan sweldo na resibi ka mga Bicolano. Sinibor Secretary Bienvenido Laguasma nagpayag nagabos na RTWPBs naglalaom na kukumpletoon ang deliberasyon asin maabot ang bagong new wage order sa laog kan taon na presente. Sa sarong mabareta niya ito kanyang Senado lokal, sa maabot na Setyembre 29, Tigalauman, ipapaniwas na ang resulta kan gribong proseso ni Vice President o dating Vice Presidente Leni Robredo sa mga kukunon niyang linyada sa pagdalagan niya bilang alkalde kan Siyudad Caraga sa maabot na 2025 eleksyon. Matandaan ipinaagi ni Robredo sa proseso ang pagpili kan maging running mate o vice alkalding kandidato asin na 10 konsyal na makumpwesto kan sangguniampan na lungsod kan Siyudad kan Naga. Matandaan lampas sa 20 ang mga ipinaagi sa proseso ng mga aspiranting konsyal kan Naga na gusto magbali sa linyada ni Robredo. Kabali dyan ang mga incumbent na konsyal kan Siyudad kan Naga. Mientras tanto, may pag-alangan na posibleng may mga incumbent na konsyal anday makabali sa proseso mantang may dangog sinda na habala subot ang listahan ni Robredo kan sa mga kukuunon na linyada pon sa vice-alkalde asin man mga kandidatong konsyal sa naga pag-abot ka na eleksyon. Batandaan, may nagkatira na interesado magkandidato sa maabot na eleksyon sa Siyudad Caraga anday nagbali sa sinambitang proseso, kabali si Tato Mendoza. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Balita ko dyan sa luwas kang Pilipinas. Mapadara ang Amerika ni mga dagdag soldado sa Middle East. Kasulidik ka nagalang tensyon sa pagultanan kan Lebanon-Israel. Inumpirma rin ni Pentagon spokesman Patrick Ryder. Alagad dahil nagtao pa ning ibang detalles kung pira ang silang ibubugtak. Sa presente, nasa 40,000 na mga soldados na ang nakakuriyat sa silambit ng Rion at nasabit ng dagdag na puwersa bilang tabang sa mga personalized tinda na presenteng nasa silambit ng Runa. Ang Converge ang nagsungkit kan number 3 spot asin inihulog ang Magnolia sa number 4 sa crossover quarterfinals kanagpapanagos na season 49 PBA Governors Cup. Sinulo kang Converge ang Magnolia sa 89-82 sa pagkatapos kang group stage sa Nino Aquino Stadium sa Malate, Manila. Nagkabadaman si import Jalin Jones ning 27 puntos asin nagkabadaman si center Justin Arana ning dosing markers asin man dosing rebounds. Isinarado kang Converge ang double round elimination sa 6-4 record asin bagsak ang Magnolia sa kartadang 5-5. Kakampi Network News. Network News. Mga tugang, yara po mga baretang sa lunaan tabianan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong adon na Bartes, 24 kang bulan na Setyembre taon 2024. Mga baretang sa lunaan tabianan live sa 99.9 WEBFM Kamsul sa Ringgudada. Sa tuwing nakaibaran naman sa mga bareta si Benel Dicena. Nakaibaran naman ang 99.3 KM Kakampi Partido with Frank Sotero. Asiban ang 91.9 BBS FM sa Naga City kay Baran si Junel Guba. Sa pagkarang kang bilog na puwersa ka mga reporters kan Kakampi Network News. Hari mo po sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City kay Baran ko si Iban Bulawan sa Nado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa iyong pagkatabay sagkon sa mga sulyadong pagkatuning amin ng mga bareta. Mga baretang simulcast sa mga Kakamping radyo asinman sa online. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi
Kakampi. Kakampi. Kamso.